Welcome po sa Fort Saskatchewan, Alberta. My daily routine. Ito po yung routine ng isang baker, owner, business owner sa Alberta, Canada. I-share ko lang po ito para at least mapupulutan ulit ng aral, mapupulutan ng inspirasyon sa kapwa ko Pilipino na gustong mag-start ng business para maiba naman ang takbo ng sorry, wait, maiba naman ang takbo ng pamumuhay. That music is not mine, so disclaimer po. Baka makapiright tayo. I did not own that music. So it's 5 o'clock in the morning. Medyo nakali na po akong pumasok kasi nakiusap ako dun sa kay Mel, sama ko, ikaw mo lang pumasok ng maaga kasi maghatid ako kay Chelsea sa airport. Aking pangalan, magka-college na kaya pumunta ng BC. First time na hihiwala yung bata, mamuhay ng sarili niya for 2 weeks. So kaya yung tanghali na akong pumasok. Gagay pa ako po ng airport. Anyways, sama ulit kayo sa amin. Drive papuntang shop. This is my daily routine since we opened the business 2000, not 2000, just last May 25. Last May 25 nag-open kami sa Edmonton. So yung bakery, Filipino bakery, ang pangalan po ay The Bread House. So kung sino man po makapanood itong video na to, taga Edmontonians, Filipino ang mga karating lugar, St. Albert, Sherwood Park, ano pa ba, Wetaskiwin, Drayton Valley, Leduc. Kumusta po tayong lahat? Sana po ay tayo ay laging malusog, maayos ang hanap buhay, wala pong naghihirap, wala pong masyadong malaking problema. Kasi ang problema nandyan lang yan, nandyan yan na normal. Pero hopefully everybody will survive. I mean, nakasurvive, nakagawa ng paraan para ma-resolve yung nakaatang sa kanilang problema, with, of course, hindi mo wala dapat si Lord sa ating buhay.
daily routine of the baker. The baker. The baker in Alberta. Medyo malamig ngayon. Ang aking sasakyan ay 100 kilometers only. Kilometers to empty yung battery ko kasi full electric ito eh, full electric cargo van, high roof, extended body, 2023 Ford. Bungee cord kasi tinali ko sa cellphone. Yan. So 198 kilometer to empty battery. Dito drive ulit tayo. Beso na. I-share ko lang yung aming karanasan bago namin na-establish yung bread house. Anyways, yung bread house ay nag-start kami sa hindi pa nakakapanood yung first video kasi putol-putol yun eh. Kaya share ko lang ulit kung paano nag-start yung bread house bakery, Filipino bakery in Alberta, Canada, or Fort Saskatchewan, Alberta, Canada. Doon kami nag-start actually. Share ko lang sa inyo kung paano namin nag-start para at least magkaroon kayo ng idea and parang mapulutan din yun ng aral ba o parang inspiration na hindi lahat ng business mag-start ka sa malaking puhunan, start ka sa malaking halaga para ka lang makapagsimula. Hindi ko na nabanggit ko dun sa unang video na i-reveal ko kung magkano ang aming fan noong nag-start kami. Actually walang maliit lang ang puhunan na ginamit namin dito. During pandemic kasi doon ako nag-start ng mag-bake. It was February 15
i-recall ulit yung mga recipe ko na nalalaman ko sa Pilipinas. Nalaman ko sa Pilipinas during my college days. Kasi self-supporting ako nung nag-aaral ako ng college sa STI Makati. Nagtrabaho ako sa bakery. After nung nag-graduate ako ng 1994, not only that, the first experience na nagtrabaho ako ng bakery is from Estrella Bakery noong 1991. Estrella Bakery sa Balibago, Santa Rosa, Laguna. Diyan ako nakakuha talaga ng extensive training at saka tawag dito, experience na nakuha ko. 1991. So nagtrabaho ako sa isang bakery. Ang pangalan ng bakery Estrella. Ang may-ari nun si Kuya Cayetano, taga Tubi, Batangas, hindi ako nagkakamali. Yeah. So noong 2020, start ng lockdown halos ng mga airports. So after ko magsundo sa aking binan galing sa airport, naisipan ko mag-bake ulit. Ngayon, sabi ko sa misis ko, nasaan yung mga recipe excuse me, nandun pa kaya yun sa mga file sa Pilipinas? So tumawag kami dun sa Bataan, so, kung saan namin iniwan yung mga files namin sa Pilipinas. Sabi naman doon ng mga kapatid ng misis ko, natapo na raw yung mga files. Naitapo na. So nahinayang ako kasi sabi ko, pwede mo kasi gawing business. Pero kung meron ka noon, kahit saan ka dalhin, pag meron kang dunong, walang nakakaagaw sa'yo nun. Walang nakakaagaw. At kayamanan mo na yun. Once na matutunan mo isang bagay through experience, yun yung mga technical knowledge doon na hindi mananakaw ng iba. Yung technical knowledge na matutunan mo sa pagiging baker, hindi yun nananakaw ng iba, at least tuturo mo. Walang makakanakaw nun sa'yo. Kaya kung sino mang mayroong mga talent, experience ng pagbe-bake, guys, ano yan? Kayamanan yan. Kasi hindi lahat ng tao nakakapag-bake. May timplada ka, meron kang recipe, hindi mo alam ang execution, hindi ganun perfect, hindi ganun ka perfect ang kalalabasan. Bigyan kita ng recipe, hindi mo ka naman kaya execute, wala rin, diba? So may recipe ka, alam mo kung paano execute, alam mo kung paano gagawin yun, right? So yung technical knowledge napaka-importante na walang nakakanakaw nun sa'yo kung hindi mo siya share. Kahit na walang mababa lang yung pinag-aralan mo, yung technical knowledge ka kung paano yun i-execute, mabubuhay ka kahit saan. Kahit baker sa Pilipinas,
kahit siguro sa anong larangan ng work, or yung katulad nitong mga ganong tawag dito, trabahong ganito, skills, katulad ng skills na ganito, skills ng baker, craftsman, basta kung mga ganong trabaho na kailangan ng skills or skilled works. So nung pinakuha ko, balik tayo sa kwento, sorry, pinakuha ko yung recipe, wala na, natapo na. Pero isa lang talaga ang hindi ko kinakalimutan, yung pinaka basic na mixture, pinaka basic na recipe ng dough or ng tinapay. Sa atin, katulad ng malambot, meron kami tinatawag na malambot, masang malambot, meron kaming masa ng ensaymada. So iba na ensaymada, kinukuha na doon ng ensaymada at saka Spanish. Ensaymada at saka Spanish na ano yun, malambot pa yun kaysa sa malambot na masa. So separate yun, separate mixture. So tasty, malambot, pandesal, and ensaymada. Yung basic na mga masa noon, alam ko pa hanggang ngayon. Kumbaga, basic lang. Ngayon, nung in-improve ko na lang. In-improve na namin yung, or kami ni Jovi, yung mga misis ko, in-improve namin yung basic timplada or basic recipe na natutunan ko dati. Right? So nung nag-pandemic na, sabi ko, wala akong nakuhang recipe dun sa Pilipinas. So na-recall ko ng paunti-unti. So na-recall ko siya, tapos in-improve ko na, na-recall ko yung basic na recipe. Then unti-unti kong in-improve according naman dito sa texture ng mga flour ingredients na nakukuha dito sa Canada. So, kasi hindi naman lahat ng ingredients na sa Pilipinas ay parehong-pareho sa Canada. So kailangan mong trial and error sa start. Trial and error hanggang sa makuha mo perfect na gusto mong ma-achieve, ng perfect texture na gusto mong ma-achieve, or ang perfect lasa na gusto mong ma-achieve. Yun. So nung na perfect na sa amin, sa panlasa namin, tinry kong ipatikim sa mga close friends ko. Ang una-una kong pinatikim dito sa mga friends ko ay syempre sila Christy, sila Imelda, yung mga close friends ko dito sa Fort Sask, plus si Jerly Sarno na nasa Edmonton din nakatira. Si Jerly, sabi ko sa kanya, honest comment, ano yung pwede kong improve, yung lasa, anong pwede nating improve. Tapos nag-comment siya, okay na daw, okay yung ganito, pandesal, madla, Spanish, maalat, medyo matigas, ganyan. So, doon ako nag-start ng unti-unti namin in-improve lahat yung mga texture ng masa. So, nung nasa bahay pa ako, wala kaming ginagamit ng anumang preservatives, dough improver, which is sa Pilipinas, meron kaming ginagamit dati.
ako may ginagamit ako sa Pilipinas. Kami may ginagamit kami sa Pilipinas dati. So, Bakels product siya. So, yung improver na yun, nag-enhance kasi ng dough, texture ng dough. So, nung nakuha na namin, nagpatikim na, ayos na, lahat nag-approve na, mga friends, hindi ko tinigilan yan hanggat libre yun, nililibre namin sinong gustong tumikim, sinong gustong ano comments, ano ba i-improve, lahat yun, hanggat sa okay na sila lahat, sabi okay na, masarap sa amin, ang hopya, matamis, mga ganyan, matigas, may lasang ganito. So lahat yun kino-consider namin, lahat ng mga siguro ano yan, from February hanggang parang May yun, February, May, so pa-order, patikim. So nung na-perfect na lahat, wala na nagsabi ng kung ano yung nila, comment, hindi na lahat masarap na, lahat masarap, okay na, perfect ng lasa. Doon ako ngayon nag-start ng pag-order. So nag-start kami ng May 2020, order sa house. Then June, kasi kung lumalakas na siya, June, kumuha ko ng business permit para kung sino man yung home business pa rin, business permit, wala pang physical store by June, parang June yun. So ang address nung is sa bahay lang muna, excuse me. Tapos hanggang sa nagkatapusan na nag-June, nag-absent na ako sa aking trabaho dati sa oil and gas. Nag-absent ako sa trabaho para lang mag-bake. Wednesday, so book off na ako doon sa work Wednesday. Then plus every Friday pala yun, para meron akong 2 days hanggang Saturday, Sunday, plus 2 days akong so mga 3 days ako straight talaga gumagawa dati. So nung dumadami talaga ng order, hindi na namin nakakaya, kasi dati may friend din ako dito sa Edmonton na tumutulong din. Actually, siya nagpapa-order, tapos ni-deliver ko sa kanya. Malaking bagay yun. I appreciate that. Kaso mo, hindi na kami nagkakaintindihan, no? Nagkahiwalay yung landas namin. Alam mo yun kung sino ka. Sana maging okay ka ngayon. But I appreciate that. Tulong natin. Recognize ko yun. So, nung lumaki na, nag-decide kami na maghanap ng July, katapusan yata ng June yan. Katapusan ng June, decided to look for a place sa kami mag-start. But before that pala,
automatic yun, di-deferred ng government for allowed ka mag-defer ng payment mo through bank for 6 months. So sinasamantala namin yun kasi ang ano ko na, ang vision ko to start a business talaga, to start kahit anong mapag-start namin. So yun ang vision namin noon. So while we are waiting for yung nag-deferred kami ng payments for 6 months sa car, tawag dito, and house mortgage, tuloy yung pagpapa-order namin ng kasi ang nag-visualize namin na yun lang ang paraan para makaipon ka kasi wala kaming ipon talaga, wala kaming ipon as in tama may naipon pero yung pang ng mga bata konti lang, so wala yung kumbaga extra income or extra ipon. So diniffered namin habang kami nagpapa-order, so nakakaipon kami ng konti. Nung nakaipon na kami ng konti, nag-decide kami na kumuha ng July, kumuha kami ng space sa Fort Saskatchewan. So si Fort Saskatchewan, doon kami nag-start. Yun na, 31 minutes. So saan yan? Nandito na ako, mga kabayan. So natin to. Baba muna tayo. Tutuloy ko ulit yung kwento next drive natin. So bawat drive ko, dun ko na lang i-share para habang nagda-drive na i-share ko kung paano nga ba nag-umpisa yung bread house sa Canada. Paano ba nag-start yung business ng bread house sa Canada? Marami sigurong magiging interesado kung yung process na dinaanan namin ay malalaman nyo or ma-share namin sa iba kasi very very inspiring ako sa akin, very inspiring yung process na dinaanan namin. Sandali, ilalak ko lang yan yung fully saan yung natin saan yung nawala yung susi natin. Ay, ito pala sa bulsa ko. Yan yung vehicle ginagamit namin sa pang-deliver. Fully electric siya, fully electric, kaya nahirapan ako sa winter kasi yan, the bread house yan ginagamit ko sa delivery. Cargo van, fully electric. Nahirapan ako sa winter kasi sobrang lamig at hindi kinakaya yung lamig ng battery, kaya that's the worst decisions that we have made regarding sa ang tawag dito, regarding dun sa pagbili ng sasakyan. Bread house, yan na.
Yan yung shop namin. Yan. Birdhouse. Edmontonians, punta lang po kayo dito. By the way, meron kaming promo. In-accept ko rin yung Forex padala authorized agent. Ayun. Tapos Apo Hiking Society, meron silang promo. Pag meron kang may papadala o pag bumili ka ng ticket, mag-watch ka ng concert, meron kang discount $20 dun sa shipping. Yes. Ito. Okay. Putulin ko muna ulit dito. Pisang paas ulit. Dito na ulit tayo sa ating maliit na office. Tanggalin muna natin to. Tanggalin muna natin yan. Mamaya natin yan gamitin. Pakita ko ulit yung production. Good morning. Wala na yan, Mel? Wala na yan? Anong temperature ng araw natin? Ha?
So, ito yung front ng bakery. Yeah. Yung front ng bakery. Meron kaming konting dining area. Yung mga display. Shelves. Shelvings ng product. Meron kaming coffee. 42. Mushrooms. For employee. Hallway going to the production. Kita tuloy. Nel, gawa ka ipahinga nila. Butin ko lang ng 1 hour. Kunti na lang. Pakita yung kamutralay kami. Kamutralay ka. Hindi ko pwedeng mag-live. Wala pa. Kailangan ko lang ano. Kailangan ko pa ng time watch ko dapat meron na. Ano pala? Sa YouTube ito eh.
Doon may mangga kung ano dyan. Tapos bili tayo ng mangga na sariwa. Oh, yan. That is all. Turn off. License certificate. The Brand House. Menu. Meron akong cappuccino, espresso machine. Yung gagawa ng masarap na coffee. Pinakamasarap na coffee na natikman ko. Good morning. Bukal tayo ng ano pa yun? Bukal pa lang natin. Mag-brew ng coffee. Mag-brew ng coffee.
Okay. Yung bibling si printer. Two jumbo plus one verdict. Itong verdict.